So, napamigay ko na yung free barbecue sticks. It's gone now. I didn't bother recording the whole thing kasi, number one, ayaw record din parang sa kindness content. Mukhang kindness content yun eh. Secondly, may hawak akong barbecue sticks. Dala ko yung phone at wallet ko. Tapos pakikiusapan ko na Tapos bibili pa ako ng food, mismong food, para pauwi kay la mami and daddy. Stress sila eh. So, I decided na bilhin ko silang something while I'm at it. Tapos papakiusapan ko pa sila na if gusto nilang matanggap yung free barbecue sticks ko na wala namang bayad, pinapamigay ko lang. That's a lot to deal with. That's a lot of tasks na ako lang mag-isa. Pag may cameraman ako, sige. Pero yun, even then, parang na-exploitative ayoko. Yun nga yung tinatakal ni Scumbag Dad, tapos gagawin ko. Yeah. So, pinamigay ko yung dalawang sets yun eh. Yung isa, pinamigay ko sa pilahan sa taas, yung kay nanay, pati yung sa anak niya, nagtitinda doon ng banana Q Chatteron. Honestly nga, nung pagpunta ko ron, ina-expect ko na nandun siya, pero wala yung isa sa mga drivers lang, si kuya, tas pati si ate. Ayun, kinausap ko, tas sinabi ko pa, mga pang project po, tas di ko na lang nagamit lahat, kaya sayang din kung tatapon ko lang. 2019 pa to, tas ayun, totoo naman. 2019, nagkaroon ako ng project, bumili ako ng barbecue sticks kay Lolits, tapos gagawin ko siyang scaffolding. 2019 came and went, di ko na nagawa yun. Wala naman din akong desire, try as I might, na gawa pa ako ng scaffolding, mapag-interesan ko man yun somehow or another. Hindi. Extra baggage lang yun na ayoko na kang gawin ngayon, tas reminder pa of a future na hindi mangyari. So, I gave it away. I wanna give it away. So, anyways, bumili ako ng 3 banana Q for 15 pesos. So, 35 yun. Tas, nagpasalamat naman siya. Ayun, mas sige po. Tas, naglakad ako a little bit more, dun malapit sa chicken factory. Tas, bumili ako doon ng whatever meron sila. Bumili ako doon ng, wala silang banana Q eh. Meron silang regular barbecue, yung square livers, pati isaw, pati tenga. Bumili ako ng tenga. Yung tenga, 20 pesos. Albeit makapal siya, parang hiwa ng parang ulam sa adobo or pang tinola or pang gisa. Pero 20 pesos eh. I thought, okay lang, sige, fine. Tulungan ko na rin siya. And binigay ko sa kanya yung barbecue sticks. Natawa siya kasi habang iniinit niya sa ihawan yung tenga ko. Sabi niya, dun po sa kabila, literally across from her, sila yung nagbebenta ng barbecue sticks. Di ko na nakita. So, ayun. Sabi ko, bigay niyo po sa kanya yung hati. Pagkatiyan niya na lang. Ayun. Mausok eh. Kung may usok ako ngayon, parang dahil sa kanya yun. Pero, anyways, ayun, naubos ko na rin pera ko. Bumili ako ng tenga. Tapos, bumili pa ako ng chicken. I was gonna buy 1 chicken neck, pero parang binili ko isang thigh part. As usual, gamit ko coins. Pero mabuti na hindi pa ako umalis kagad sa area na yon, and hindi ko pinahuli yung kaila
nanay. Kasi, nung tapos na ako bumili nung chicken, tinawag nila ako. Kuya. Tapos, lumapit ako syempre. Yan. Pinasalamatan ni nanay ako dahil sa free barbecue sticks. Mga ano yun eh. Nakita naman sa video. 2 dosena, ganun. A couple dozen. Mga 40 pieces, ganun. Pwede pa siyang pang 2 days worth. Sting ko pang 2 days worth ng bentahan. Ayan. Tapos, binigyan niya ako ng free something, sabi ko. Sabi niya, sabi niya sa anak na bigyan ako ng banana Q. Sabi ko, bumili na po ako, turon na lang. Okay, tapos tawa sila. So, yun, binigyan ako ng turon. Tapos, nagchika ng onte. Tinanong niya, di ba taga-FU ka? Sabi, po, Tapos, kasi nakikita naman niya ako sumasakay every time. So, ayun, parang implicitly magkakilala naman kami. Tapos, tinanong niya, ayun, nagkwento siya, yung bunso daw niya, taga-FEU din. Nakakainis pag nagkukwento ako ng Tagalog eh. Tinanong ni ate doon sa tabi niya. FEU Tech pa, hindi, Manila. Tapos tinignan niya na parang, malamang, nasa Manila yung FEU Tech, pero ibig ko sabihin doon sa main building, hindi. Yun yung ibig ko sabihin. Pero yun nga, yun, nagkwento onte. Sabi niya, yung pangalan niya, accounting. Parang gusto ko pa magtanong or gusto ko pa sabihin, sana maayos naman siya. Pero parang, di ko na in-entertain. Parang, gusto ko na rin makabalik eh. So, sinabi ko na, di ko na matanda na sinabi ko. Pero, tinanong na din niya, ni nanay, ano ba course ko? Sabi ko, fine arts po, nagdi-digital, nagpi-painting, digital ganun. Tapos parang, katuwa naman, sinabi ko. Supporta naman po eh. So, yan, buti naman. Tapos, parang, nag-onting banter, 4 lines pa kami ng banter, tapos, yung katawan ko, dinedirection ko na dun sa paglabas eh. Tapos, sinabi ko na lang as a finishing joke. Alam yung fine arts, pag yung barbecue stick ginagamit pang project, tapos tumawa na lang sila doon. Tapos, ayun, nagpaalam na ako. Tapos, yun, tumalikod na ako pabalik, naglakad, di na ako tumingin. I didn't look back, diretso na lang ako. Pero I think, nakita ko yung mga ibang drivers na patingin sa akin eh, nung paalis na ako. So, parang, siguro tinanong nila, anong nangyari? Binigyan kami ng barbecue sticks. Bait naman, pang project daw, di na nagamit. Sige. Buti nahanapan niya. Di bali ng bigay instead na matapon. Yun nga, iniisip ko. Yun, 2019 pa, tas buti na nakita ko pa. Sinabi ko rin na naghalong katawan ng gamit. So, nakita ko na, tagal na pala nito So, yun. Anyways, dami kong pagkain pag-uwi. Nagkumakain na sila nung binigay ko. Concerned kasi, mama, saan nanggaling yung pagkain? Tapos kinuwento ko tong buong shit. Tapos ayun, parang ngumiti na lang. Tapos parang, salamat naman. Pinahito ko pa nga ito. Free sticks eh. Yung original idea ko kasi nito, parang iwan ko siya sa gitna ng trade kasi marami mga barbecue, banana Q, tapos, parang iiwan ko na lang sa isang tabi. Parang, iwan ko lang sa isang tabing ganyan. Parang looking back at that idea, pagmumukha naman parang bomba yung laman nito, o dinamita, parang may lalaki nag-iwan ng paper bag sa gilid. Baka naman sumabog yan anytime, mami, tawagin nila si Barangay Tanod para lang i-poke around kung sasabog ba to, hindi. Nagkaroon pa ng problema sa maganda kong intention eh. Parang
comedic sketch. Ayun, buti directly ko na lang na binigay. Tas, yun, um, nakabili pa ako ng snacks for mom and daddy habang nag-stress out sila sa Hong Kong trip. Tas, ayun, nabigyan pa ako ng something good. Tas na medyo, nakipagkwentuhan pa na onte. Tas, na-practice ko rin yung Tagalog ko. I notice in communication pag nagtatagalog ako, ang hirap makipag-usap ng nakikipag playful or banter, binabalanse mo yung sinasabi mo. Tapos, occasionally, tatandaan mo na, ay, ngiti-ngiti naman ako. Kasi blank face na ako eh. Nasabi sa akin ni daddy kapag nung mock interview namin and sige na nga, i-apply ko na rin yun. Pag English natural sa akin yun, no problem. May lifetime's worth of practice na ako. Pero pag sa Tagalog, medyo nahirapan pa ako eh. Kasi nga, ngayon lang din ako nakakaroon ng positive reinforcement ng ganong behavior. So, upon applying, medyo amateur pa ako at hindi ko pa na nagawa ng maayos at palagi akong seryoso eh. Hindi pa sa akin natural yung maging goofier, maging maging witty, or magpakatawa na lang in Tagalog. Kaya upon practicing it, medyo ngiti-ngiti naman pre. Tingin ko pag sasabihin pa akong ganun eh. Pero anyways, okay na yun. That's good. Medyo, it was a good day. Yun lang. It was a good day. How do I feel right now after giving the barbecue sticks? I feel good. I feel fine. Medyo happy. Yes, very happy. I did something good. And it's rare na nakakapagawa na ako ng ganong klaseng good deed nowadays. Pero, I don't feel calm kasi may errands pa akong gagawin ngayon. So parang, parang I just crossed one item sa to-do list ko and hindi pa ako completely tapos. Hindi pa makapag-relax. Merong ramdam ko yung parang traffic at the back of my head. Siguro yung blood pulsing, blood streaming yun. That usually happens kapag nakainom ako ng coffee. Kahit na ngayon half coffee lang eh. Pero that's potent. A little bit of caffeine is potent enough na parang magising bigla yung utak ko. Which is fine. I just have to finish my shit first para lang hopefully pag matapos to maramdaman ko na yung yes. Job done. Job well done. Tapos na at least yung sa dito na job well done ko na, finish. Para tong yung paper bag ni Iron, yung paper bag na merong scene at the end of Iron Man 3, may hawak siyang paper bag, yung laman yung arc reactor niya na hinagis niya sa portside, sa cliffside mansion niya. I was always bothered by the fact na bakit yung paper bag sobrang crumpled, parang ilang beses na nagamit. Parang nireuse lang niya. Naman nun, mga whatever biscuit na binili niya, katulad ko, tapos nireuse niya pang lagay ng and that's a metal device. Hindi ba yun mababutas dun sa crumpled up, worn out paper bag? Anyways, pinag-iisipan ko pa yun. Yun lang naman. Gotta edit now.